nagkaroon ng affair yung asawa ko. Grabe, depressed ako nun. Sobrang depressed. Di lahat ng nasasaktan, ganyan yung nagiging respond. Energy mo papunta na dun sa goal mo. Tapos biglang, Isa na namang nego kwentong pangarap at tagumpay ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. I'm Ferdinand Onesa, your FN Station podcast host. This podcast is about understanding how an ordinary person, a long-time employee, an OFW, a freelancer, or aspiring entrepreneur can become extraordinary by simply saying yes to yourself and start taking action. Guest for tonight is a former employee, a registered nurse by profession, a financial educator from International Marketing Group since 2021, and now a full-time life and financial transformational coach. And without further ado, let's all welcome my good friend, Coach Jonelle. ayan, thank you so much po for, my friend FN for inviting me here sa podcast. So first time po na ma-interview and very overwhelming na ma-invite ako dito, no, to share my advocacy and mission, no, to all Filipinos. Ayan, so Yun. Welcome din and thank you for accepting my invitation. No, alam ko busy ka and marami kang ginagawa pero you are here because of your purpose and yung mission mo talaga, no? That's why you accepted this podcast din. So, para sa kaalaman ng lahat, ano, sino pa talaga si Coach Jonelle? Can you tell me a little bit of your family background? yes. So ako pala si Coach Jonelle, no, Tubong Mindanao. Yes. So dito ako nag-aral ng college. So actually, registered nurse po ako by profession. And then, nung after graduation or after gumraduate, no, as a nurse, lumipad sa Maynila para magtrabaho as a nurse. Yes. From, nung ano po yun, nung 2011. So from 2011 to 2025, yun po yung oras ko, 'di ba? Oras ko sa work, no, doon sa Maynila. So ngayon is currently nasa Mindanao na ako for good, 'di ba? Parang sabi nga nila, early retirement. Maaga daw ako nag-retire, 'di ba? From all the hassles diyan sa Manila. So praise the Lord, no, na napaaga, 'di ba? Napaaga yung buhay probinsya ko. Akala ko matagal pa pero ngayon pala. So yun, no. And then aside from that is I am doing a mission, 'di ba? Wherein I'm creating a movement of transforming spenders to become savers and maging Wow. investors, 'di ba? Dahil ang goal natin is ma-change yung financial habit ng mga Pilipino, Oo. no, na mag-ipon, na mag-invest until, 'di ba, ma-achieve nila ang kanilang financial goal towards financial freedom and having that time freedom. Wow. So yan po. Paano ba nangyari? Paano ba nagsimula lahat ng mission mo na to? Kasi sabi mo, RN ka before and nag-work ka in the corporate, no? So paano ba nabuo or paano ka transition from being an employee to this mission that you're doing now? Ayan. So, ganito kasi yun. 'Di ba? So, nung 2011 to 2012, syempre, 'di ba, baguhan pa lang tayo na yung professional. So, Yes. ang gusto natin is mag-work, 'di ba? More on employment mindset pa tayo. Yeah. So, yes, no, 'di ba? Nag-work ako as a nurse sa hospital and then after 6 months napunta ako sa corporate. So, syempre sa corporate, medyo okay na yung income. So, nung time na yun, no, parang gastos dito, gastos doon. Doon narinig ko na ang IMG doon sa The Feast dahil isa din akong feaster, isa din akong Christian din po. So, doon ko narinig or nalaman si IMG. So, sinishare na yan ni Brother Bo Sanchez. Pero nung time na yun, wala pa sa akin. As I see. in, parang iniiwasan ko siya. Kapag nagbanggit na ng pera, si Bo Sanchez, umalis na ako. Kasi bakit, di ba? Bakit kasama pa ang pera sa pagpipreach, di ba? So, yun, until such time na yun, ini-enjoy ko yung pera, parang walang tamang pag-budget. So, ang alam ko lang sa pag-ipon, bangko lang, di ba? And then, until nag-asawa, nagpamilya, and doon na, nag-start, di ba? Nung nag-shift na yung life ko to become a mother, and then as a wife, sabi ko, shucks, may anak na ako. Parang, ang dami ng what if, siguro, di ko alam kung nakarelate din kayo, no? Yung mga nag-asawa, nagpamilya na. Marami mga what ifs na pumapasok sa isip ko na what if magkasakit yung anak ko, magkasakit yung asawa ko, what if may mangyari. Syempre nakakahiya naman na manghingi pa, 'di ba, sa magulang or syempre parang gagastusin pa nila yung pangailangan namin. Hindi na. So doon na bumalik yung yung readiness ko, yung urgeness ko na aralin ang IMG. Nice. So yun, no, parang nung umattend ako ng financial class, sabi ko ito na talaga. So inaral ko siya and then nakita ko yung business opportunity dito sa IMG na
uy, parang hindi lang pala ako ang mababago, kundi kaya ko din i-share itong natutunan ko sa iba with high potential na income dahil business nga ito. So, and then may passion din po ako, FN, no, na pag-educate na hindi ko alam na meron pala, na enjoy ko ang pagtuturo. Then nagtuturo din ako dun sa BPO. Align talaga siya sa gift, 'di ba? And sa passion ko na magturo. And ito naman ang kaganda ng pagtuturo ko is about transforming lives, transforming mindset pagdating sa finances, which is maganda siya kasi nagbibigay talaga ng value. Kasi yun naman talaga yung prayers ko, no, FN, na Lord, bigyan mo ko ng career na na-enjoy ko siya, at the same time nakapagbigay ng value sa ibang tao, makapagbigay ng transformation, at ibinigay sa akin ng IUG. Kaya yun, no, hanggang ngayon patuloy pa rin, at every time na nag-share ako, alam mo yung parang nakaka-enjoy gawin. Alam mo yung gusto ko talaga siya gagawin kahit paulit-ulit ako nag-share, nag-educate. Kaya yun, no, kung napansin nyo, 'di ba, everyday ako nagko-content tama. sa FB, dahil sabi ko, talaga pinagdasal ko yan pala, na Lord, sana Lord, itong video na ito makapagbigay ng awakening sa mga tao na ganito ang purpose ng pera. Then marami, sa ngayon din kasi, di ba, maraming ako actually, family ko, were in the family of seaman and nurses. And akala ng mga tao, syempre, uy, mayaman dahil abroad, 'di ba? So okay yung income. Pero syempre parang ngayon nasa senior stage na kasi sila. Nakikita ko yung life nila na, uy, ba't parang bumaba ang lifestyle? Imbis na pataas. Kasi syempre malaki yung kita, 'di ba? I expect na pag after employment, ganun din, pataas pa ng pataas, pero hindi bumaba yung lifestyle. Sabi ko, anong problema? Siguro meron silang hindi ginawa nung panahon na okay pa yung career nila. And that is lack of preparation sa kanilang financial future. So yun yung naging wake up call na hindi na pwedeng mangyari ito dahil nakita ko na sa mga relatives ko na naging pababa yung lifestyle. Kailangan pala sa panahon na okay tayo, that's the best time pala to prepare for our financial future. And mangyayari lang po yan if you have that knowledge and yung discipline ba sa habits natin na prioritize talaga ang pag-iipon at pag-i-invest. So yun, 'di ba? Kaya naging calling ko talaga siya dahil hindi lang ngayon yung parang makapagbigay ng pagbabago, kundi yung future generations. Tama. Natuwa ako doon sa sinabi mo, no, na nung una narinig mo na yung kay Brother Bo Sanchez, pero dahil nga sarado pa yung isip mo, parang nireject mo siya, no? So actually maraming makaka-relate dyan ng mga, sabihin natin mga long-time employees talaga, mga OFWs, na nire-reject nila yung idea before actually listening and at least trying to understand it first, di ba? Medyo maraming makaka-relate doon kasi gaya mo, ilang years mo pagitan nung time na narinig mo yung kay Bo Sanchez before ka nag-take action, no? So yun yung ina-address talaga natin dito sa podcast na to. And sa mga hindi nakakalam, si Coach Junel ay maraming followers yan sa Facebook, ano? Kaya isa siya sa mga sikat na content creator when it comes to financial education and financial literacy. So, kaya i-follow niyo siya. Coach Junel Isla. Follow niyo po. Yes. Yan. Tama. So, eto Coach, paano ka nag-start? Paano mo siya sinimulan? As in, kasi dahil nag-work ka pa ba nito? And then, sinimulan mo sa ING? Pinagsabay mo ba siya? Or paano ka nag-transition? Kasi isa yung sa medyo confusion or sabihin natin pinaka-challenging sa isang empleyado na kung paano mag-transition from a safe career or a job to jumping into a business or an opportunity? Kadalasan po sa mga Pilipino ngayon takot na isabay yung work tsaka business. So ako kasi, based sa experience ko, kaya ko siya kailangan ipagsabay dahil no choice kasi pandemic, di ba? Pandemic yung time na yon. I see. Nung time, nasa bahay lang. So syempre, di ba, maraming option. Example, after or during break time, anong gagawin? Di ba, parang tulala ka lang. Alam, maraming break time nung panahon na yon. So ginawa ko, sige, mag-join ako. Then, after that, inaral ko pa siya. Inaral ko yung IMG. So, hindi kasi pag member ka na or pag nag-join ka na, okay na, di ba? Hindi. Series of workshop pa kasi yung kailangan aralin. So, yun, no, nainganyo ako sa pag-aaral. Kaya, at the same time, in-apply ko siya, no, na habang nag-aaral ako, sinishare ko yung natutunan ko doon sa TikTok. Nung time na yon, TikTok is just starting pa lang, di ba? Tama. Starting pa lang yung TikTok. So, nag-boom. Yes. Di ba? Nag-boom siya. So, naka-experience ako ng income dahil natuwa sila doon sa content ko, 'di ba? About sa pag-iipon, pag-i-invest, then may income. So, ang nangyari is maganda dahil imbis na kung dati, 'di ba, ang ano ko talaga Netflix. Netflix ang ginagawa ko after work or ano pa, basta mga bagay na ina-enjoy natin, 'di ba? Yes, totoo 'yan. Pero nung time na 'yon, instead of mag-Netflix, ginagamit ko siya sa business. 'Di ba? Kagandahan is may income. Sabi ko, ito na yung gagawin ko. Dahil valuable siya, makabuluhan, ina-apply ko sa sarili ko at the same time, sinishare ko sa ibang tao, kumikita pa ako. So, ang income ko nung time na yon, naka-align na siya. Kung dati is medyo sabog yung income ko dahil isa lang yung source of income ko, 'di ba? Tapos gastos dito, gastos doon, walang management pa. So, ngayon, nung nag-join ako, yung income ko is
doon na napupunta sa expense. Nice. While yung income ko sa IMG, ay dyan nanggagaling yung pag-build ko ng financial house. Yung solid financial foundation na natutunan ko sa IMG. So, medyo may peace of mind na, may protection. Dahil if anything happens, syempre nung time na yun, pandemic, di ba, magkasakit Oo. tayo. May protection ako. So, yung anak ko, yung asawa ko, if in case, di ba, protected ako. Kaya maganda, may peace of mind. May peace of mind may peace of mind ako noon nung nakilala ko ang IMG at in-apply siya. So, yan, maganda, no? Ano lang talaga, balance lang ng oras at kailangan talaga na alamin mo kung bakit mo to ginagawa. Kasi ginagawa ko ito dahil sa pamilya ko na magkaroon ng protection if in case lang may mangyari. Yeah. So, balik pa rin tayo sa bakit mo siya ginawa para magagawa mo yung business mo. Doon sa area na yon, meron ka bang mga top challenges? Siyempre, gaya na sinabi mo, nag-workshop ka pa, hindi siya ganun kadali nung nag-start ka, no? So, meron ka bang mga challenges doon sa pag-transition mo na yun? At paano mo siya na-overcome? Maraming challenges nung time na yon. Kasi, nung pandemic, ito na, di ba? Kailan ko bang i-share to? Sige. Ayun, sige, share ko na dahil past is past. Yes. Nagkaroon ng affair yung asawa ko. Oh. Yun yung 2021. Yun yung pinaka-downest moment ko dahil hindi naman na-booking. Parang nakaramdam ako ng distance I see. between my relationship sa husband ko. Grabe, depressed ako nun. Sobrang depressed. And yun na yung time na, Lord, bigyan mo kong lakas na magkaroon pa uli ng makabuluhan yung buhay ko. Dahil sobrang iba ang sakit, di ba? Yeah. Iba ang sakit nung time na yon. And binigay sa akin ng IMG at doon ko binuhos lahat ng energy, doon ko binuhos lahat ng lakas ko. So, iba kasi ako kapag na-depressed or kapag na-down, lalo kong ginagalingan kapag may something akong ginagawa. Basta ang big why ko lang, bakit ko siya ginagawa? To let go of my pain. Oo, kasi hindi pwedeng nakatulala lang ako, iyak na ako ng iyak, pagod na akong umiyak. Lagi na ako umiiyak na. Sabi ko, kailangan kong gumawa ng way para at ease yung nararamdaman ko. And praise the Lord, thank God, kasi doon yung IMG, binigyan ako ng activity para at least hindi ko maisip yung pain ba. Tama. Nag-focus ako sa self-growth. Yun, gusto ko So, yun. i-highlight yung part na yun na sinabi mo, no? Kasi hindi lahat ng nasasaktan, ganyan yung nagiging response. Diba? Na gagalingan mo, na yung iba kasi, yes, probably naramdam na nagagalingan nila, pero at the end of the day, mas dinadamdam nila yung rejection, yung depression, and everything like that. So I truly believe na meron kang strong foundation because of that. And I Yes. can say it's your faith that really help you with your journey, no? Siyempre, nung lowest point ng life mo, I'm sure you found something na really help you to, mag-focus na ako dito. Tama ba ako, Coach? Yes, tama. Oo. Actually, doon nang galing yung drive ko, bakit ko ginagawa at ginagalingan ko pa ang IMG. Timing talaga siya eh. Sobrang perfect timing ang pagkakilala ko sa IMG or pag-introduce sa akin ng IMG uli. Dahil yun yung time na medyo hindi na kami okay ng asawa ko. Yun, no? That was 2021. And then, 2021 as well, yun yung time na umuwi ako sa amin. Dahil hindi ko na kinaya. Hindi ko I na see. kinaya yung pain. Pero sabi ko sa asawa ko, uuwi ako dahil gusto kong muna ayusin yung sarili ko. Yan. Pero parang meron pa ding chance na makipagbalikan pa rin ako sa kanya. So, parang umuwi lang ako for healing. Pero Yeah. at the same time, yung healing ko, meron ng kasama ko ng IMG. Inaaral ko na siya. Doon ako nag-start, nagseryoso sa aking business. At the same time, nagtatrabaho pa din ako noon. And then, pero meron pang yung heart ko, meron pang pending, no, na babalik ako para i-fight yung marriage. So, nung 2022, bumalik ako. And habang inaayos yung marriage, finokus ko na masyado yung business. Kasi, syempre, meron ng past issue, di ba? So, may nagkaroon ako ng boundaries sa sarili ko sa kanya. So, nag-focus na ako sa sarili ko. Kaya, ang oras ko talaga nung time na yon is more on IMG, sa business ko, at sa work. Pero siya, ko pa lang, parang tinatansya ko pa kung is it worth it, ganyan. Yan, parang at the same time, syempre, yung pagstay ko doon, more on experience talaga learning. At yun yung na-realize ko sa business, no, na kailangan talaga ng support ng community at pag-aaral. Yeah. Pag-aaral talaga dahil siguro kung hindi ako nag-aral, baka nag-fail na rin ako, di ba? Lalo pa ako made-depress. So, yun, parang nag-focus ako sa foundation ng learning. Then, tuloy-tuloy, di ba? 2022, 2023, 2024. So, yung 2024, doon na ako nag-involve sa outside naman ng training, hindi lang sa IMG, kundi sa labas na. Nag-enroll na ako noon. Nag-start ako nag-enroll kay RTD. Yan, yung pinakauna ko po.
batch 6 ako noon sa RTD, sa RTD na Okay. content creation. Then, kay Fibolim. Then, dito na kay Laurus. Yan, nung this year, January. So, panay training na ako. And then, doon na. And, yun na nga lang, noong 2025, I found out this year, January, na may pangalawa. Yes, may pangalawang girl na naman si Habi. I see. Medyo nakalungkot. Kaya yun yung time na medyo emotional ako nung bootcamp. I see. Dahil, di ko alam kung ano ang susunod. Alam mo yung parang paano ka na eh. Yung energy mo papunta na doon sa goal mo. Tapos biglang, ting, pangalawa na naman, di ba? So, medyo humina ako. Kaya, sabi ko, Lord, hindi ko na alam. Yung bootcamp talaga yung ano sa akin. Yung Wow. last resort, di ba, ng ano nang next. Di ba, ano nang next. Kaya pag uwi ko, sakto lang din kasi yung nag-aalaga ng anak ko, mag-for good na rin sa kanila sa Ilocos. So wala nang reason para magstay pa sa kanila sa lugar nila. Actually nagstay ako sa family nila eh. I see. Wala pa kaming bahay. Yun yung reason na parang there's no reason na magstay kasi wala naman na yung asawa ko, lumayas na siya nung January. Hindi na siya umuwi. Mula January, nung bootcamp natin March. And then wala na rin yung mag-aalaga sa anak ko kasi focus talaga ako sa business. Sabi ko no choice kundi umuwi na. I see. Yun na nga, pag uwi ko, galing ni Lord kasi marami na palang mga taong hunger pala for learning Yeah. sa business or sa mission ng IMG dahil ika nga 'di ba sabi ko more on application, more on learning pa ako dun sa Maynila. Parang nag-aaral talaga, nag-aaral. Then dito pala yung application ko. Kaya sabi ko, Lord, dito pala, ito pala sa Mindanao pala, ma-apply lahat ng natutunan ko diyan sa Maynila. And alam mo kung kinumpare ko dati, 'di ba umuwi ako nung 2021. Pag uwi ko nung 2021, meron pang pain. Yeah. Whereas ngayon, ang pag-uwi ko, alam mo yung clarity, Yeah. yun na yung clarity at peace na ito na yung time na ma-apply mo na lahat ng experience mo doon sa Maynila. So which is exciting sa part for me. And then yung nalaman ko yung second ng asawa ko, medyo hindi na ako nasaktan kasi nag-build na ako ng Stronger foundation. foundation sa sarili ko na hindi na ako more on nag-rely sa kanya. Meron na akong self-worth na okay lang, sige, kung gawin mo yan, uwi ako. Di ba? Ganun lang, kalmado lang, in a calm way and peaceful way. Yeah. So yun na yan. So yun. Ayun, kaya mas naintindihan ko bakit ganun yung sa bootcamp nung time na yun. So medyo naging emotional. Kasi kumbaga parang releasing na din in a way. But at the same time, parang yun nga, pag napag-release ka at nagkaroon ka ng clarity, parang bagong panganak, yung feeling talaga. Yes, tama. Yun. I appreciate you sharing that, no? Kasi it's a very, confidential. Pero inalaw mong marinig ng tao. Kasi tayo bilang mga negosyante, may vulnerabilities din tayo na mas makaka-relate sila sa atin pag nalaman nila yung backstory ng buhay natin. And I appreciate you sharing that right now. Okay, so ito coach, no, since tapos na tayo sa past, naka-move on ka na. So ngayon, dahil solid and full-time ka na sa IMG, so ano ba yung mga naging biggest wins mo nung pumasok at ginawa mo to ng full-time? Yes. Actually, yung biggest wins is, though kasama na doon yung promotion, di ba, na-promote ako, nakapag-qualify sa mga free trips, and yung income, okay na. Pero ang pinaka-the best talaga na nakuha kong reward sa ginagawa ko is meron akong team, no? Ito na lang, meron akong team. Yung isang team na to, actually, unang meet ko sa kanya, sobrang mahiyain. And taga Mindanao din, ka-place ko lang din siya. Hindi kami nagkakilala lang kami sa TikTok. Isa siyang, napakamahiyain niya. Pero alam mo, sabi ko, sige, gawin mo to. Talaga binibuild ko siya. And gusto niya din kasing gawin yung mission na mag-educate din about financial management. Alam mo ngayon, naging speaker na siya. Yan. Nagkaroon na siya ng confidence to speak, and kahit sa ibang tao, kaya na niya mag-share ng aming, sabi ko, oy, ang ganda. Kaya yun pa lang kapag, parang nakatuwang tingnan yung taong from ganito na mahiyain, na naging ganito na nagkaroon na siya ng confidence. Sobrang power-filled yung mga sinasabi niya about our advocacy. Sabi ko, yun na yun, kota na ako dyan. Yung ma-build na yung confidence, na makilala na niya yung sarili niya. Kasi dati, mahiyain talaga siya, parang feel niya hindi niya kaya. Pero ngayon, grabe magsalita. So yun, no? Isa yun. And nakapag-ipon na rin siya. Nakapag-build siya ng healthcare, ng insurance niya, sa kanyang family. Solid na yung financial house niya. Actually, siya, mas malaki pa nga yung ipon niya kaysa akin. Kasi OFW siya. So malaking income. So yung income niya napupunta talaga sa tama. And shinare niya din yun sa iba. So yun, okay na ako dun. Well, I totally agree with you, no? Actually, nung nag-i-start din ako nung
before ko simulan ng podcast to, parang sabi ko para sa lahat, gusto ko matuto lahat, pero hindi pala talaga nun yung reality, no? Actually, tayo bilang mga, sabi natin entrepreneur, may mga mission, may mga purpose, at least one person matransform mo bago buhay. Sobrang laki ng impact niya, no? Yes, yes, yes. Totoo Tama. yan. Iba palang feeling, no? Kapag may Oo. nabago Yes, na dahil iba. sa'yo, no? Sobrang rewarding. So, grabe yung impact nun na yung tao na dating nakita mo yung transformation, iba yung level ng saya. Tama? Yes, yes, yes. Ayun. With all the, di ba, syempre kasama na yung promotion, di ba? Pero iba yung feeling kapag may nabago. Totoo yan. Sobrang saya, no? Yan. Kaya tayo mga negosyante, kaya tayo nagpupunta or nagja-jump into business. Kasi yun eh. Baga, meron tayong mission, meron tayong advocacy na pag nakita natin, malaking magiging impact sa community. And I thank you, Coach Janelle, for sharing your knowledge and wisdom. No? I'm sure mas marami pang matututo pag mas na-meet nila at napanood nila yung contents mo. No? Kasi alam ko consistent, napakasipag mo mag-content. Ano? Kaya sobrang malaking tulong yun sa mga aspiring entrepreneurs. So ikaw bilang Coach Janelle, ano yung pinaka or ano yung something na you can share to aspiring entrepreneur na may fear pa din, ayaw magsimula? Ano yung ma-advise mo para sila rin mismo meron silang passion or meron talagang desire na mag-business? Ayan. So, ang may advice ko lang, no, is kailangan kilala mo yung sarili mo muna. Yun talagang first step. Dapat kilala mo yung sarili mo. Kasi ang hirap mag-pursige into business kung hindi mo mahal yung ginagawa mo. Kasi ang business kasi, di ba, parang ibang-iba siya sa world ng employment. Yes. Then ang business, ang kalaban mo, sarili mo, yung mentality mo, di ba? Tama. Kasi marami talagang pagsubok, marami, tapos tinitest ka talaga kung continue mo ba o hindi. Kaya nga, choose your business na, alam mo yung, andun, parang passionate ka, yung love na love mong gawin. Kasi regardless kung may challenges, gawin mo pa rin siya. Alam mo yung may sacrifice siya. Yes. So yun, hanapin nyo yung sarili nyo, di ba? Hanapin nyo yung core nyo kung ano talaga ang gusto nyong gawin. And ako naniniwala ko na lahat tayo is may mga gifts and Yes. talents na binigay ni Lord sa atin. Kailangan mo lang siyang i-explore. Yes. Once na makita nyo na, i-master nyo na siya. Mastery. Pag-aralan din, kailangan mo ding aralin ito. Diba, tulad sa akin, diba, parang doon ko na-realize na meron pala akong passion in teaching nung nag-work na ako sa BPO dahil naging trainer ako doon. Sabi ko, masarap palang feeling magturo. And then, nilid ako dito sa IMG na more on educating din, o diba? So, sabi ko, ito na. Tapos, syempre, meron din parang na-realize ko din, di ba, na yung gift ko sa pag-edit-edit, yung pag-content, meron pala akong parang talent niyan way back pa nung bata ako, nung elementary, high school, nung kasagsagan ng video cam, yung ganito pa lang. Oo. Old school. Yan, old school. Tapos Windows Movie Maker pa ang editing Wow. editing app noon. Ginagawa ko na pala siya. So mahilig na pala ako mag-edit ng yan, kapag yung mga kamag-anak namin binibideo ko. Edit ko na pala tapos ginawa kong katatawanan ba. Tapos in-apply ko siya ngayon. Sabi ko, galing no? Kasi kung ano yung ine-enjoy mo talaga dati, Yeah. kahit nung pagkabata mo, Yes. recall mo, di ba? Kung ano yung ginagawa mo no, na na-enjoy mo, gawin mo siya, i-master mo siya, gawin mo siyang business. It's Talagang connected, no? Connected siya. Kaya importante talaga na explore mo yung sarili mo. Explore Yes. mo, kilalanin mo talaga yung sarili mo. So yun. Paano ka ba namin marireach out or paano mo sila matutulungan? Can you share your contact information kung may website ka man or phone number? Ayan. Okay po. So you may visit me sa aking Facebook page, Coach Jonel Isla. No? Meron po yan. And sa aking personal FB account, Jonel Isla. Yan. So, i-message nyo lang po ako, 'di ba? And makikita nyo naman ako doon, 'di ba? Puro videos ko nakalagay doon. So, i-PM nyo ako or i-comment nyo lang po yung mga videos ko para at least matawagan ko kayo. Or you may text or call me sa aking cellphone number 0977-8366402 para matulungan ko kayo, 'di ba, na makapag-ipon at hindi lang 'yan, 'di ba? Malay mo ma-build ang iyong character, 'di ba? Yes. Maging 'di ba, mabago ang iyong life from being a spender na maging saver at investor ka na at malay mo maging entrepreneur, 'di ba? Yes. Tulad ko na ma-touch din no na maraming lives dito sa bansa natin no na Yeah. mabago yung mindset, 'di ba, about finances. So yun. Yun. Coach, meron ka bang mga nalalapit na events or yung mga face-to-face meeting na nabanggit mo sa akin kanina? Pwede mo silang invite. Ayan, yes po no. So actually since nasa Mindanao na ako, 'di ba, dito sa Lanao del Norte, nagko-contact po ako ng financial class dito sa Tangub City. Yan, every Saturdays po yan. No, from 1:30 PM, magdamag po yan hanggang hapon. Wow. So tuloy-tuloy po ang training natin. So welcome po ang mga guest and syempre yung mga IMG members na nasa Mindanao para at least 'di ba magpalakasan tayo no sa ating movement no na mabago yung financial habits Yes. natin. And sa Zoom pala meron pala akong live financial class din every Wednesday night po yan. So stay tuned lang sa aking FB account no, nagla-live po ako diyan every Wednesday night. So yun ang 8:30 PM. Wow.
Again, thank you, Coach Jonel. Thank you for being here. No? Thank you for sharing your story. No? It means a lot to me. Thank you for being vulnerable. Malaking tulong yan sa ating community. And I appreciate the value that you can bring to our listeners. No? Thank you po. Thank you po, FN, for inviting me once again, no, na maibahagi din yung story ko, syempre, di ba? And also our advocacy. Thank you po. And to sum this episode, here are the 3 key takeaways. First one is knowing yourself. So as discussed in my episode 12, you have to try different things to really know what's for you and to discover what's really your purpose, your mission, and your direction. And if you continue to try different things, you will definitely know what's for you. Sabi nga knowing others is intelligence, but knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength, but mastering yourself, that's true power. By Lao Tzu. Second takeaway is strong foundation. Imagine the story of Coach Janelle, no? Pero because of her strong faith, yun talaga yung nag-hold sa kanya at nagbigay ng hope dun sa calling niya talaga, dun sa purpose na kailangan niya magampanan. Imagine if she doesn't have that level of faith, more likely isa na rin siya sa mga taong always depressed and always negative yung tingin sa situation ng buhay niya. Thankfully, meron siyang community na kung saan dun niya talaga binuhos lahat ng ang time and learnings niya para maabot niya kung nasaan man siya ngayon. So ikaw, where do you get your strength from? And ano nga ba ang deep way mo? Kasi from there, I'm pretty sure you will get to understand kung saan mo kukunin yung strength na kailangan mo to keep on. And number 3, don't let your situation dictate your life. There's a famous quote that says, don't let others define you. Don't let the past confine you. Take charge of your life with confidence and determination, and there are no limits on what you can do or be. By Michael Josephson. Yung mga sitwasyon mo sa buhay is dadaan lang yan. So, kailangan maging strong ka kasi hindi yung situations mo ang magdidikta sa buhay mo. That's why ganun ka-importante meron kang strong foundation. And that strong foundation will help you overcome whatever situation, whatever struggles or challenges you may have in your life. And if you found value in this kind of content, please don't forget to like and subscribe. Again, always remember that God loves you. God bless you. See you on my next episode.